magandang umaga. Ang pag-uusapan naman natin ngayon is under K-concept of functions. Ito ang evaluating of functions. So, continuation pa rin to ng previous discussion natin. Since 15 minutes lang yung pwedeng may upload sa YouTube. Kung di nyo pa na-solve, pause nyo muna. Try nyo muna i-solve para masubukan yung knowledge nyo. Solve din natin to agad. Okay? Assuming na post na kayo, sinubukan nyo nang mag-solve, i-solve na natin. Napakadali. Yung value ng x is -2. So, f of x minus 3. Napakadali nito. Huwag nyo nang pahirapan yung sarili natin. Copy lang natin yung problem. X minus 3. So, yung palitan natin yung mga variable. -2. So, -2 pa rin to. In-explain ko ngayon kanina pa lang. Negative magiging -5. Napakadali. Or isulat natin pa rin para baka medyo strict yung teacher nyo or yung kahit sino. Ganyan, yung tamang sagot. 'Di ba? F of -2 is equals to -5. Yan yung tamang sagot. Napakadali. Huwag niyong pahirapan. Basta palitan niyo lang yung mga x value. Kasi binibagyan na nga natin ng value yung mga x natin, 'di ba? Nako, dalawa na yung value. Buti lang isa lang yung value nila. Ngayon, g of x. Tingnan niyo tama yung sagot niyo. Ika-copy lang natin, okay? Napakadali nito. Ako, may cube. Huwag kayong matakot. Ang dali-dali niyan. G of x is equals to x cubed minus 2x plus 5. Isa-isayin lang natin. So, g of x, papalitan natin lahat ng variable. Dalawa lang may variable dito. Kasi ito, representation ng function lang naman to. G of x is to -2. G to Pangit nga lang yung sulat. Pero, G yan. Okay? -2 minus 2 times -2 plus 5. So, paano natin solve to? Actually, ganito yan. Alam niyo naman exponential function, di ba? Exponential exponent. Yun. 2 times 2 times 2 times 2 is 2 raised to 3. So, 2 times 2, negative, magiging positive. Then, positive times negative kasi lahat to negative eh. Negative times negative, positive. Positive times negative, negative. So, ito yung sa, pa lang ito, sign. So, 2 times 2, 4. Times 2, 8. So, alam nyo na yung sagot. So, g of -2, so magiging -8. So, negative times negative, andito to, Negative times negative, magiging positive 4. Kasi negative to. Kasi yung sinubstitute natin sa x is negative din. So, magiging positive 4 plus 5. Isa-isayin natin, -8. Yung mga positive muna, magiging positive 9. Gaya ng sinabi kong rule kanina, negative plus positive or negative, pag i-combine sa positive ko, anong mas malaking value? Yun yung gagamitin nating sign. Ano mas malaki? Yung 9. So, -8 plus 9 magiging 1. Ito na yung sagot natin. Huwag na natin pahirapan yung sarili natin. Napakadali, di ba? Basic. Napakadali. So, next. Letter C. Now, question number 3. Letter C. So, h of x, so inuulit ko, function pa rin yan. H of x, copy lang, huwag natin pahirapan yung sarili natin. Sabihin mo, naku, nakakatakot ang daming x. May naka-squared pa sa ilalim ng square root. Huwag kayong matakot, isa-isahin lang natin. So, h of x, papalitan lang yung, sinasabi ko sa inyo talaga, di ko pinapansin to. Ito lang yung sinusulat ko. Pero since yung iba gusto isulat yan, isulat pa rin natin. Isulit. Okay. -2, palitan lang natin yung mga x value natin, -2 squared plus -2 plus 3. Hindi ko na isulat to kasi hindi naman magbabago kahit di mo isulat yan. Ito lang naman yung sinusolve natin sa range. -2 times -2, sinabi ko na yan kanina, magiging 4. So ito, pag ilabas natin sa close, di ba sabi positive and negative? Walang positive and negative. Ilalabas mo to kasi lagi may 1 yan dito. Okay? So, pag i-multiply mo yan, multiplication to, di ba? Close and open parenthesis. Pag i-multiply mo yan, yung negative at positive, magiging -2. Copy pa rin yung 3. Isa-isahin lang natin. 4 minus 2,
Isa-isahin lang. Huwag niyong pahirapan baka masaktan. Huwag niyong biglain. So, magiging 2 plus 3. Naku, hindi puwede ilabas kasi 2 plus 3 is equals to 5. Hindi siya mailalabas sa square root. So, yung sagot natin is h -2. Ito na yung sagot natin. Okay? Huwag niyo nang pahirapan yung sarili niyo. Yan na yung sagot. Next. Sagutin niyo na habang wala pa. I-pause niyo. Subukan natin 'to. Parang kanina yung problem na 'to. Inulit lang. Anyway, hindi ko na isulat na nga natin. Kasi usually yung iba ginagamit 'to, eh. Para lang ano, baka lang, baka lang. Anyway, x minus 4. Wag nating pahirapan yung sarili natin. Bigyan natin value yung mga x natin. Ngayon lang, bigyan natin ng value. Palitan yung mga value ng variable ng x. So, p of x, so p, -2. Yung x natin, -2 pa rin yan. Squared, plus 1. Pangit ang squared ko, ah. Pangit pa rin ang output ko. Anyway, -2 minus 4. So, -2 plus -2, in-explain ko na yan kanina, magiging +4 plus 1. So, ito, pag ano to, i-minus natin, since parehas minus, in-explain ko na yan kanina, paulit-ulit. Alam nyo na. So, -6. So, 4 plus 1 is equals to 5. And -6, di na madi-divide yan. So, yan na yung sagot natin. Ang dali. Naku, ewan ko nahirapan kayo. Ewan ko saan mahirap dito. Huwag nating pahirapin sarili natin. Bigyan lang natin sila ng value. Mga x na yan eh. Yung mga x natin, bigyan natin ng value. Okay? Yan na yung sagot. Basic. Substitution lang yan. P of x, ito na yung sagot. Next, yung last natin. So, Q of x, ano to? Ano to? Ano yan? Absolute value yan. Kung hindi nyo pa alam kong alam nyo na eh. So, uulitin ko lang. Kasi alam ko alam nyo eh. Magaling kayo eh. Kung hindi nyo pa alam, pag sabihing absolute value, so kahit anong value yung ilagay mo dyan, ilang multiplication yan, lalabas yan na positive. Okay? Yung absolute value niya. So, halimbawa, basic lang naman yung tanong. Q of x is equals to the absolute value of x minus 3. Ganun yan. So, ang papalitan mo lang naman, isa lang. So, magiging Q, -2. So, ito, -2 minus 3. Ano ko? Ano ko? Yon. So, magiging value natin is absolute value of -5. Ay, ano ba to? Hindi ko ma-erase. Basta, straight yan. Straight yan. Straight yan. Yan. So, absolute value ng -5. Anong absolute value? Sabi ko, kahit anong value nasa loob, pag absolute value para matanggal, 5. Positive 5. Yan yung absolute value. Ang dali, di ba? Alam ko nakuha nyo. Kung hindi naman, review. Napakadali. So, kung inilagay ko dito, yung alam kong kuha nyo na eh. Kasi substitution lang. Huwag niyong problemahin yung sarili niyo kasi mga x na yan. Bigyan lang natin ng konting value. Value. Palitan natin ng value kasi nga pangit yung value nila dati. Uy, joke lang. Hindi, ganyan. Palitan natin ng value. Ito yung mga x natin. So, paano ganito? Halimbawa, sabihin niya, in-explain ko to kanina. F of x, G of x, H of x, tas P of x, tas Q of x. Sabihin niya, ibigay yung lahat ng problem na to sa hiningi lang niya is G of x. Halimbawa, G of -6. So, ang kaya nyo lang ma-solve dito, yung may G function lang. Yung iba, wala kayong babaguhin kasi nga, wala kang function na G of x. G of x yan eh. Pinalitan lang niya ng -6. So, binigyan niya ng value yung x niya. Itong si G to eh. Ganyan siya talaga eh. Anyway, alam ko nakuha nyo na. Naku, nabubul na. Alam ko nakuha nyo na. So, thank you for watching. Note kayo ulit. Thank you.